Hello po mga kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 8 ng September 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay tanghali na po, 8:39 ng umaga o mag-8:40 na. Alas 8:40 na ng umaga. Sunday po at medyo na-late ako ngayon kasi paggising ko po ng alas 6 ay yung balita ngayon ay si Kibuloy ay nahuli na. Opo, kaya pinakinggan ko muna yung lahat ng mga news. Yung iba kasi sinasabi nila sumuko ay siyempre propaganda po yan eh. Kaya medyo natanghalian po ako ngayon, 2 oras. Sunday po ngayon at mayroon na akong nakalaan na topic patungkol dyan sa aso. Opo, yung aso kasi pinakita ni General Torre yung aso ginagamit na nila doon sa paghuli kay Kibuloy. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Aso, ang title po ay Aso, kinakain o nilalapa ang masasamang tao sa Biblia. Opo, marami pong pagkakataon na binanggit po ang aso sa Biblia. Mga 3 bagay lang yan. Pero ang isang bagay ay binanggit ang mga aso dahil kinakain nila yung tao o yung masasamang tao sa Biblia. Ayun po. Maraming function o maraming banggit sa Biblia, pero ito na lang muna ang pinili ko. Na ang aso ay aywan ko lang bakit dinidetalye ng Biblia na kinain si ganito, kinain si ganito. Ayan po. At pumili po ako, ang dami po niyan na sinasabi sa Biblia na yung aso kinain si ganito. Opo. Pero nilimit ko lang sa 4 itong example ko para maniwala po tayo. Ulitin ko marami pong function na magaganda ang nilalarawan ng Biblia sa aso, pero hindi ko na pinili yung iba. Ito na lang, particularly na kung 3 yung nilalarawan patungkol sa aso ay isa ito, na ang aso ay nilalapa yung masasamang tao sa Biblia. At iniuugnay ko nga ito kay Kibuloy na bagamat siya ay nahuli na ngayon ay kagabi kasi ay natapos ko na ito Kaya pagpasensyahan nyo lang po kahit na parang baliwala na ito, pero ay wala akong ibang topic ngayon Kaya ito na lang iyang aso kasi, mga kababayan, mga minamahal, ay accurate yan pagdating sa sense of smelling. Kasi i-google nyo ngayon, ang sense of smelling po ng aso is 10,000 times o 100,000 times sa sense of smelling ng tao, ng ordinaryong tao. Kaya hindi po pwedeng magkamali ang aso Binigyan sila ng Diyos na ganong katangian ang aso. 10,000 na lang 10,000 times O ano ba yung 10,000? Ay tinignan ko pala yan laksa yan O laksa. Ang ibig palang sabihin ng laksa ay 10,000. That is, hindi pa natin salita yan Salita yan ng ng
Parang Indonesia, dyan nanggaling yan, o Malaysia. Laksa. Na ginamit naman ni Kibuloy, laksang langgam, sabi niya. May pula, may itim na nagpuprotekta sa kanya. Pinuprotektahan siya ng laksang langgam. Kaya ni-research ko po kung ano ang ibig sabihin ng laksa, ay word pala yan ng Malaysian o Indonesian, na ang ibig sabihin ay 10,000, na wala nang tataas dyan, wala na. Kung sa English language ay may million, tayo, wala na tayo yung million, kung hindi laksa, which is equivalent to ilan yun? 1 million ba yun? Hindi. Sobra pa sa 1 million. Ginagamit natin ang laksa. Ngayon ay ang sense of smelling po ng aso ay 10,000 times to that of man. Kaya yan, accurate yan. Opo. At ikikwento ko lang po sa inyo, no, kasi ako ay lumaki din ako sa baryo, yung naglalandi po na aso, yung naglalandi na may lumalabas na fluid sa babaeng aso nung naglalandi, naaamoy pala yan nung aso kahit na 1 kilometro daw ang layo. Ay ako naniniwala po ako dyan kasi nga nakikita ko yung mga aso, ay hindi ko nakilala yung mga aso, kasi yung lahat ng aso ng kapitbahay ko, kilala ko Ay bakit kako saan nanggaling ito? Ay doon pala sa malayo, ay ano ang layo niya? Ay 1 kilometro ang layo. Opo. Kaya ako, naniniwala po ako doon nagsisikret ng fluid yung babae na aso na naglalandi, naaamoy yan, kaya pinupuntahan siya nung mga lalaking aso. Hindi ba? Ayan po, kasi nga doon sa sense of smelling nila talagang grabe. Aywan ko, ang sabi ng science kasi maraming membrane daw yung kwan nila, yung ilong nila. Yung ilong nila maraming membrane. Kaya iba ang pang-amoy nila. Opo. At ito po ang ginagawa dyan, kung halimbawa huhulihin si Kibuloy, at palagay ko matagal na nangyari ito, yung damit na pinagbihisan ni Kibuloy, itatakas lang yun. Itatakas yun. Yung damit niya, yung underwear niya, ganyan, o kahit sapatos o ay ipapaamoy yun sa aso para makabisa. Ngayon, pag nakabisa na yan, pwede na yung isugo yung aso para hanapin si Kibuloy. Ganun po yan. Ipapaamoy lang yung pinagbihisan niya, yung damit. Ganun yan. Kaya accurate po ang aso. Accurate na accurate yan. At mayroon akong, aywan ko kung kwento lang ito, kung kwento, hindi ko alam kung parang sa pelikula yan isinapelikula yung kwento o maaring totoong nangyari kasi matagal na daw na panahon yung hari pumunta sa gira. Yung hari po ay natalo sila sa gira. Naubos yung mga tauhan niya. Ay simple, nangyayari po yan sa gira Pero itong hari na ito, matalino. Nung matatalo na yung mga sundalo niya, kasi nga outnumber ata sila ay nagbalat kayo na lang siya. Nagbalat kayo. Ang ibig sabihin, tinanggal na nila niya yung mga parapernalyas niya, nag-anyo siya ng 1 pulubi. Kaya hindi siya napatay. At doon na lang siya naniraan sa kabundukan. Opo. Pero habang lumilipas ang panahon, ay naisipan niya na bumalik sa kanyang kaharian. Na isang ermitanyo. Yun nga, yung talagang hindi siya makilala. Pero pagbalik niya, nakilala siya ng aso. Yung aso niya.
nakilala siya. Oh. Ayun po, hindi ba ang tao hindi na siya makilala kasi nga irmitan nyo na siya nagbalat kayo nga siya pero nakilala siya ng aso. Oh. Ay walang natin, ang aso kasi ay nabubuhay ata ng 15 to 20 years yan Opo. O baka higit pa. Opo, ay siguro ay yun, mga 10 years siguro nakabalik siya doon sa kaharian niya at uli naging siyang hari Opo. Oh. Ayan po ang ikwento ko lang po sa inyo ano ang kaibahan ng aso sa tao. Oh. Ay accurate po 'yan. Yan ang sinasabi ko. Kaya kung sinasabi ng aso na naandun si Kibuloy, ay sigurado po 'yan. Kinakalkal nga pinakita ni Kwan Oh. Hindi mapakali. Oh, talagang eager silang yung action nila ay talagang active sila, hindi ba? Oh. At mayroon pa silang mga asset, yung mga intelligence gathering nila, alam nyo po sa police. Ayan nga ang sinasabi ko sa inyo, ako ay graduate din ako ng ng advanced ROTC. At noong third year ako, na advanced ROTC po yan 32 ang tawag namin yan o 31. Third year yan 31 at saka 32. Nag-training ako dyan sa UP. Under kami ng PC. Opo. Hindi. Army. Pero ang naglilitsure sa amin PC. At ang nililitsure sa amin, yung intelligence gathering. Opo. Crowd control, civil disturbance, at saka intelligence gathering. Yan ang natutunan ko dyan. Sa isang taon po yan. Wala na kaming itinuro yung namin, yung professor namin ay commandant ng UE, si First Lieutenant Macapagal. Siya nagtuturo sa amin. Ay ang intelligence po ng PC o ng police kakaiba po sa intelligence ng army. Ang army kasi ay pwedeng kahapon yan pero ang intelligence po ng police real time po yan. Kung minsan kasama nila doon sa operation, hindi sila pumapayag na hindi kasama doon sa operation para ituro kung saan talaga yan. Ang army kasi hindi Pwede na kahapon yan, hindi nasasama, basta alam nila na naandyan. Yun ang intelligence gathering nila. Pero sa police po, hindi. Hindi sila pumapayag na hindi real time. Ayan po ang isa, At yung pa, may ginagamit po sila na machine o aparato na malamang galing sa US yan na namamapan nila yung tunnel o alam nila gaano kalaki ang tunnel o yung bunker na yan at ilan ang tao dyan. Alam nila yung heartbeat na tinatawag nila. So tatlo yan na magtutulong-tulong yung intelligence gathering nila na tao ang nagbibigay, yung aparato nila na machine ang nagbibigay. Nanonood po ako ng gira dyan sa sa sinusubaybayan ko, yung Hamas sa TV, pinapanood ko. Namamapan nila yung mga tunnel ay kung nakikita nila yan doon sa Hamas, ay dyan din, nakikita nila yan. Di ba? At kung ano ang laki, ano ang lalim, saan ang hangganan, saan ang lagusan, alam nila yan. At ang pinakamatindi dyan, yung aso nga. Kaya yan po ang i-discuss ko ngayon. Pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan po itong mga kwan natin, number 2, batch number 2 po ito, na mga kwan natin, mga sumusuporta. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino. Batch number 2 po ito, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela.
Third pangatlo, Yoser NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andres Senario, Jonah Cadao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Erne Caliago, Christine Joranas, Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Hael Birriar, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Ariel Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olavier, Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. I hope I pronounce your name correctly. I am happy, or I am eager to pronounce your name correctly. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na gusto kong ating suportahan at pasalamatan. Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Kawaldi Carbonell. Sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ay ito nga babasahin ko na po itong 1 King 21:19. You shall speak to him, saying, Thus say the Lord, have you murdered and also taken possession? And you shall speak to him, saying, Thus say the Lord, in the place where dogs lick the blood of Naboth, dogs shall lick your blood, even yours. Ayan po, Ito po ay patungkol ito kay King Ahab. Sinabihan siya, hindi ko alam hindi ko na nakuan kung sino itong itong propeta dito Nahab yung propeta. Kasi ito po si King Ahab, kuan po ito Ang nangyari dito parang ganyan kay Kibuloy. Opo, may isang property na ari ni Naboth. Ayaw ipagbili, pero gustong bilihin ni King Ahab. Kasi gagawin niyang property niya na gagawa niya ng hardin. Parang ganyan kay kay Kibuloy Yung isang dato po diyan sa Tamayong ay napatay po yun o pinatay o minasakir. Kasi nga ayaw niyang ipagbili kay Kibuloy yung property niya. Ayan po ang nangyari. Ganito po yan. Sinabot, ayaw niyang ipagbili. Pero ang sabi ni Jezebel, na asawa ni King Ahab, walang problema yan, sabi. Akong bahala dyan, sabi ni Jezebel. Ang ginawa ni Jezebel, nagpalabas siya ng decree sa pamamagitan ni King Ahab na sa araw na ito lahat sasamba. Sa araw na ito magpapasting. Ayun ay
kunyari may nakakita na dalawang tao, dalawang testigos na ito si Nabot ay hindi sumasamba at hindi nagpapasting, kaya pinatay. Yung may-ari ng lupa, pinatay. Ayun na, nabili na ni King Ahab. Pero after 10 years, ito nga, ang nangyari diyan kay King Ahab, siya ay napatay ng mga Syrians. Opo, dahil gira po yan gira. Napatay sa gira. Kaya yung kanya, yung dugo niya, o yung laman niya, kung saan naman pinatay yung sinabot, yung may-ari ng lupa, na kinain din ng aso, doon din kakainin yung laman at saka dugo ni King Ahab. At nangyari yan. Yan po ang kwento dyan sa 1 King 21:19. Ito naman pong 1 King 14:11, babasahin ko po And because of this, behold, I am bringing disaster on the house of Jeroboam. I will cut off from Jeroboam every male, both slave and free, in Israel. I will burn up the house of Jeroboam as one burns up dung. Ang dung po, tae. Tae po yan. Until it is gone. Ayan po. Susunugin niya ang kaharian ni Jeroboam na parang isang tae hanggang ito ay mawala. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Ito kasi si Jeroboam ay din ito masamang tao ito o masamang hari. Dinivide nila kasi ang Israel dyan kaya nagkagulo-gulo na sila. Ngayon, ituloy ko lang po anyone belonging to Jeroboam who dies in the city. Ayan po, may mga kasamahan siya, hindi ba? Who dies in the city, na namatay doon sa city, will be eaten by dogs. Ayan po, will be eaten by dogs. Kanina, ang sinabi doon kanina, dogs shall lick your blood. Doon kay King Ahab. Ito naman, si Jeroboam ay yung mga bangkay, yung mga lahat na, sa pangkalahatan na sila ay namatay doon sa city, sa ilalim ng city, ay kakainin ng aso ang kanilang mga laman. At yun naman, and anyone who dies in the field, ibig sabihin na andun na sa malayo yan sa malayong lugar na field, will be eaten by the birds of the air. Mga vulture siguro yan. Ayan po ang parusa. For the Lord has spoken. Ayan po. Pero dito sa pangalawang verse na ito, si Jeroboam po ay kinain din at saka yung mga kasamahan niya, kinain din po ng aso. Ayan po. Ngayon, ito namang 1 King 16:4. Babasahin ko lang po at ikikwento ko na lang ang nangyari. So, now I will consume Basa and his house, and I will make your house like that of Jeroboam, son of Nebat. Anyone belonging to Basa who dies in the city will be eaten by dogs. Ayan po, iba na naman ito, ibang hari ito. Yung namatay daw ay doon sa city o inside the city na kasamahan ni Basa ay will be eaten by dog like doon kay Jeroboam. And anyone who dies in the field will be eaten by the birds of the air. Ayan po. Maliwanag po yan, hindi ba? Pangatlo na po yan. Ibang pangalan. Pero magkakadikit lang po yan. Magkakadikit lang sila yan. Pagkatapos ng kaharian ni David at saka ni Solomon, nagkawatak-watak na po yan Yang Israel na yan sila na naglalaban, naghati nga sila Northern at saka Southern Kingdom. At yan na nga, hindi na natin alam kung sino naging hari. Hindi ba? Kasi nga, marami ng kaharian dalawa na
Ayan po ano. At hindi na natin alam kung saan sila ito, kung Southern Kingdom o Northern Kingdom. Basta iyan po ang naka-record, hindi ba? Kinain sila ng aso. Opo. 2 Kings 19, babasahin ko lang po ano, mamaya ikikwento ko. Si Jezebel pala ito. The dog shall eat Jezebel on the plot of ground of Jezreel, and there shall be none to bury her. Ayan po, and he opened the door and fled. Ito po, si Jezebel, ay asawa po ito ni King Ahab. Opo, asawa po ito ni King Ahab na yung nagpapatay doon kay Nabot. Yung maalala nyo na ayaw ipagbili ang kanyang ari-arian. Ay si Jezebel ay masama talaga eh. Ngayon ay gumawa sila ng decree na itong araw na ito ay araw ng fasting, araw ng prayer yun, 2 araw ata ay kunyari may nakakita na si Nabot ay hindi sumasamba o hindi nagpa-fasting. Kaya pinatay yan ng mga tao, pinagbabato. Opo. At yung laman niya ay kinain ng aso. Ay yung nangyari. Pero ito naman si Jezebel ay ganon din. Yung anak ni Jezebel ay hindi anak pala. Yung namatay kasi yung hari, hindi ba? Natalo ng Syria sa gira. Ngayon, ang pumalit yung anak. Yung anak naman ay hari yun. Pero, inoverthrow naman noong mga Israel. Inoverthrow. Ibig sabihin, nagkudita sila. Namatay yung anak ni Ahab. Nung namatay yun, yung nag-overthrow na General of the Army po eh. Ngayon ito, pinuntahan na niya si Jezebel. Pinuntahan na niya at pinapasuko niya. Sumuko ka na, Jezebel. Ay hindi sumuko. Ay ang sabi ng general, sino ba kanya ang mga tao dyan? Dyan sa, nasa itaas ng kampamento ng bahay o ng palasyo. May mga palasyo rin kasi ang mga reyna eh. Ay dumungaw yung mga mga inok, yung mga kapon na mga lalaki na escort ni Jezebel. Ang sabi ng General of the Army na pumatay na nga doon sa doon sa anak ni Ahab na-overthrow niya kasi At ito si Jezebel ay na ito, nagmamagaling pa. Ay sabi niya doon sa mga dubungaw na mga inok, itapon yan sa durungawan, sabi niya, ihagis nyo yan dito sa akin. Hinagis siya. Yun si Jezebel. Aywan ko lang kung paano kataas yan. Pero, doon sa baba, may mga aso. Ay kinain siya ng aso. Yun si Jezebel. Yan po ang isa sa sama na tao na nakarecord sa mundo. Yan si Jezebel. Kinain siya ng aso. Pag lumagpak siya dun sa lupa, itinapon siya ng mga escort niya Yung mga inok, yung mga kapon na mga lalaki. Ayan na nga. At yan ay naisulat din sa 2 Kings 9:35. Ganun po ang Biblia Na-i-record dun sa kabila, na-i-record na naman dito. Hindi. Parehas lang pala ang kinuhan. 2 Kings. But when they went out to bury her, iniutos nung General of the Army na dahil yang kanya ay queen natin yan, ay irespeto natin yan. Ibaon natin yan ng may paggalang. Isinugo niya yung mga sundalo. Ibaon yan ilibing yan na may paggalang. Ay nung kukunin na nila ang bangkay wala na silang makuha Bungo na lang Dahil kinain ng aso. Ito po but when they went out to bury her, hindi ba? Kukunin na lang nila, they found nothing but the skull. Hindi ba? With her feet and the palms of her hands. Ay simple para
para may magpakilala lang ini, para makilala pa nila, mayroon pang yung kamay, ay siguro may pulsiras yan o ano yan, hindi ba? O may pagkakakilanan. O, pero yung mukha na nilagyan ng kolorite, wala na, inubos ng aso. O, yung inaalagaan nila na pagandahin ang mukha, ganyan, hindi tatanda, ganyan, wala, inubos na ng aso. Ayan po ang maikwento ko lang po sa inyo. Kaya nga ako ay pinili ko ito kasi nga kung si Kibuloy ay hinahabol na ng aso, ay wala na yan, sabi ko, nung isang araw, kahapon, wala na yan. Wala nang pag-asa yan na makatakas. Kasi nga tatlo na ang humahanap sa kanya yung mga intelligence gathering, mga asset po, mga tao po yun. Plus yung machine na palipad-lipad na yung helicopter ng kanya, yung Chinook helicopter, palipad-lipad na yan. Yan ang pinagkakaabalahan yan. Baka ina-update yung computer nila o pinapaliit na lang o kinukumpay na si Kibuloy sa iisang room o sa iisang area. At yan nga ang nangyari yung kanina na briefing, hindi ba? O, papasukin namin yan, sabi ni Kwan, whether you like it or not. O, binigyan nila ng takdang oras. Sabi ni, nung spokesman po ng PNP, sa Krami po yun. Nagbigay na si Tory na sa ayaw sa gusto nyo, papasukin na namin yung room na yan o yung tinuturo ng aso, tinuturo ng aparato at saka ng mga intelligence gathering nila. Sa ayaw sa gusto nyo. Kaya sumuko na nga siguro. O, ang balita sa army daw sumuko pero bahala na sila kung saan sila sumuko. Ay basta ang kwan dyan ay nahuli na. At ang sabi ni General Tory nung tinatanong siya, ay nakakuha kami kanya ng message kay Abalos na paraanin namin doon papuntang hangar. O kaya binigyan nila ng daan doon. Pero kung walang ganon, ay kahit na army ang pinagsukuan niya o kung sino man yan, pero in doubt po ako dyan Palagay ko sa CIDG yan na sumuko yung sa dito galing ng Krami o yung mga special forces dyan na pinamunuan din ng general. Palagay ko ganun yan. Kaya paraanin nyo kami. Pero kung sabi ni General Tory na hindi ko inuunor yan, ay talagang siyempre kung nakakataas naman si Abalos, hindi ba? O big governing authority nga hindi ba? O pinadaan nila papunta doon sa sa airport. At doon sa airport isinakay na doon papunta pa lang Krami o ng Metro Manila. O kung army ang kumuha niyan, dapat doon sa Aguinaldo yan, hindi ba? O ako lang naman opinion ko lang naman yan. O sige po at hanggang dito na lang po at siguro babaya baka mag-vlog pa ako dahil ako ay natutuwa po ako ay sumasaludo sa ating kapulisan po sa paghihirap nila ay nagpapasalamat ako sa paghihirap nila dahil kung wala yang paghihirap nila, yung pagsisikap nila o pagtsatsaga nila ay hindi mahuhuli yan si Kibuloy. Opo, nakita nyo naman kung papaano ang Senado na naku po, ay dapat ito pag-aralan nating maigi ito kung ano yung pangsyon na ginawa nila Robin Hood Padilla at saka ni Bato de la Rosa at saka ni Bungo. Ay gusto nilang ipahinto Ayan na nga, ako nag-suspect na ako noon Suspect ko na naandun na talaga naandun na nakasiruin na yan Opo, maaring yung dingding ay narinig na ni Kibuloy ay nakakalampag na ng jackhammer. Kaya ganun. Gusto nilang ipahinto. Ay sabi ni General Tory ay hindi, sabi niya. Hindi. Hindi nila pagbibigyan yung request na ipahinto. Ay oo nga naman, ay dahil ang rason lang nila yung feeling natatakot na, hindi ba? Takot na takot. Ay bakit ito yung isa ginahasa hindi ba?
Yun ang pagbigyan natin ng atensyon. Hindi yung takot na o hindi na nakakapag-aral. Ay, feeling lang yan eh. Diniscuss ko na kahapon na hindi natatakot yan. Kasi ang mga tao gusto nakikita mga bagong sandata. Hindi ba? Mga magagandang lalaki ang nakikita. Magagandang katawan. Yan po ang, kaya lumalabas ang tao para makita yan. Hindi po doon sa natatakot. Diniscuss ko na po yan kahapon. At itutuloy ko pa mamaya yan. Ano ba ang tinitingnan ng mga tao? Nag-uusyoso. Bakit? Ay gustong-gusto nilang makita eh. Hindi ba? Ako, pag may palabas dito ang US Air Force o ang Army, pinapakita nila yung mga tangke nila. Lumalabas ako eh. Pinupuntahan ko talaga eh. Kasi gusto kong makita eh. Mga Navy. Ayan, nagpaparin sila dito. Kung minsan yung isang plaza, uukupahan nila yan. Ipapaalam nila sa mga tao. Dadayuhin naman ng mga tao. Ganun po yan eh. Ay bakit ito naman si Kibulo, yung mga tauhan ni Kibulo, natatakot na kami. Ay feeling nyo lang yan. Pero hindi ako naniniwala dyan. Opo. Ang tao po, lumalabas yan dahil gusto makakita ng bago o ng magaganda. Artista, ganyan, magagandang tanawin. Hindi ba? Ay bakit kayo matatakot? Ngayon kung pinaputukan kayo sa tainga, pwede pa siguro. Ganun sa ginagawa ng tukhang. Yun pa, pumapasok sa bahay at basta-basta na lang na binabaril yung tao. Yun ang nakakatakot. Yun ang may trauma. Sige po, pag-usapan natin yan. Kahit maghapon ako magsalita dito o kaya mag-comment kayo dyan. Hindi po natatakot ang mga tao dyan kasi naandun sila eh. Hindi. Yan ay may kuman sa kanila na abalahin nyo yan o i-delay nyo ng i-delay yan. I-delay nyo. Ayan nga, ay kaso nasisiruin na sila ng aso eh. Pag aso na po ang gumalaw, ay sigurado na po yan. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon na sana tayo sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyong lahat at magandang umaga po at hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.